Hindi ko rin po alam kung kaparehas na ba yung mga puntos na nagawa. Okay, so Hebrews chapter 10 verse 25, nakita na po ba isang malakas na assignment? Memorize po ba yan? Opo. Sino nakaka-memorize ng Hebrews 10:25? Naku, wala. Dapat memorize na yan. Okay, so basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Tayo po lahat ay magbubumbit, tayo po nakaraan. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa maghapon na panambahan. Salamat na ang aming po mga oras ay nagiging lahat po para sa iyo. Tunay na wala pong kalugihan at kami po ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Ito pong aming pong pagsamba, pagbibigay ng oras sa iyo po. At kami po ay naniniwala na lahat ng aming pong ginagawa, kung ito po ay bukal sa aming pong puso, ito po ay inyo pong gagantimpalaan. Salamat sa oras na ito. Dalangin ko po na pakalinisin mo po ang aming pong puso at isipan at lagi po namin pahalagahan ang pagsamba. At tulungan mo rin po kami na ma-encourage po namin ang mga kapatiran na sila po ay bumalik sa hapon, na sila po manambahan din po sa iyo na maghapon, na talagang paglaanan na po nila ng oras ang pagsamba. Sapagkat sinabi mo po sa inyo pong banal na salita, as you see the day approaching, na pinag-utos mo po sa amin na magpabayaan ang pagsamba, sapagkat sinasabi mo po na nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng aming pong Panginoon Jesus. Hindi namin alam kung kailan, pero ito po ay nakasulat sa inyong pong banal na salita. Ito po ay totoo at tapat. Kaya sana bilang kami po ay mananampalataya, ay patuloy kami matagpuan sa inyong pong bahay-sambahan tuwing araw ng linggo at sa prayer meeting. At dalangin po namin na talagang design ng puso namin, katulad ng Haring David, na sinabi po niya, isa lamang ang nais niya, ang makatahan sa inyong pong bahay, sa inyong pong tahanan, sa lahat ng karawan ng kanyang pong buhay. Kaya sana sa aming pong buhay, ayaw namin libanan ang pagsamba. Salamat sa hapong ito, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na pong maupo. So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. So, Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. At ang sinasabi nga po dito, assembling, sa salitang Griego, sa Greek words, ito po ay episonago. Ang ibig sabihin po nito ay Christian meeting for worship. So pagtitipon ng mga Kristiyano para sa pagsamba. At sabi po ng Genesis chapter 22 verse 5, tingnan po natin ang ating pong talata, ang ating pong Bible. Sa Genesis chapter 22 verse 5. So sinasabi po dito, and Abraham said unto this young man, abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. So noon pa man po ay talagang si Abraham ay sumasamba sa ating pong Panginoon, sa ating pong Diyos. Kaya lamang sa ating pong panahon ngayon, dahil maraming tao ang dinaya ng kaaway natin ng Diablo na si Satan, ay maraming tao ang naging abala para hindi sila makapanambahan. Abala sa trabaho, abala sa mga okasyon, abala sa pamamasyal, at abala sa gadget, sa cellphone, na talagang kinatatamaran ang pagsamba. Kaya sana ito po ay magiging hamon sa ating lahat na huwag po natin pabayaan ang pagsamba. Na makikita natin simula po ng panahon ni Abraham, sila po ay sumasamba na. So not forsaking, nandun po yung salita ng not, huwag. At ang sabi nga po ng Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Na si King David mayroong oras
at design nga po ng kanyang puso na makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. At meron siyang kagalakan, si King David, na sumamba. Kaya mga kapatid ko, si King David ay hari. Tayo ng mga ordinaryong tao, mga ordinary people, sana makita din sa atin na tayo ay mayroong kagalakan at makita sa atin na talagang gusto natin, masaya tayo na sumasamba sa ating Panginoon. And then, ito pa po yung pinakamaganda sa lahat. Si Job sa chapter 1, verse 20 and 21. Sabi po ng Job chapter 1, 20, 21, Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. Alam niyo po si Job, napakaraming pagsubok, napakatinding pagsubok ang pinagdaanan. Naghihirap ang kanyang kalooban sapagkat namatay ang kanyang 10 anak, nawala ang kanyang mga kabuhayan. Pero ganun pa nga si Job ay talagang lumapit pa rin sa Diyos at sumamba pa rin sa Diyos. At sinabi nga po ni Job, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord shall take it away, and taken away. Blessed be the name of the Lord. So marami sa mga Kristiyano ngayon hindi nakakapanambahan. Bakit? Kasi sabi, may problema sila. Pastor, hindi mo na ako sasamba. May problema lang sa bahay. Bakit? Ito lang ba? May problema. Diba? Pastor, hindi mo na ako sasamba. At may mga pagsubok kami pinagdadaanan sa kanan. So lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok, problemang pinagdadaanan. Pero si Job, sa kabila ng matinding pagsubok na pinagdaanan, siya po ay sumamba. So mga kapatid, mga minamahal, ngayong hapon, we must worship God. Salamat na kayo po'y nandito ngayong hapon. At salamat na talagang kayo po ay iningatan, nakarating dito na maayos at ligtas. So wala yata ang iyong sidekick. Nagpapark ko pa na sasakyan ng bagay. Okay. So, titignan po natin ang tatlong bagay sa ngayong hapon dito sa Hebrews 10:25. So una, sabi po dito sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, mga minamahal, attendance is a must. Na talaga napakahalaga ng ating pagdalo, napakahalaga ng ating presensya. Kung sa trabaho hindi mo magawang umabsent, di ba? Sana sa pagsamba ay hindi rin natin magawang umabsent. Kung sa school ay hindi mo magawang umabsent, sana ganun din sa pagsamba. Hindi natin magawang umabsent. Kung ikaw naman sa trabaho ay panay ang liban mo, so hindi ko sinasabing gawin mo yun sa pagsamba, na lilibanan mo rin. Dapat, kung ikaw man ay libanero, panay ang absent mo sa trabaho, panay ang absent mo sa school, dapat sa pagsamba ay hindi pinababayaan. So attendance is a must. Sapagkat nandito nga yung salitang not, sa Tagalog ay huwag pabayaan ang pagtitipon, huwag pabayaan ang pagsamba. At ang sabi nga po ng John chapter 4, 23, 24, tinan po natin sa John chapter 4, 23 and 24. Sabi po ng mga talata at ng ating pong Panginoon Jesus dito sa 23, But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. So hinahanap po ng Diyos. Kaya nakakalungkot talaga kapag sa umaga marami ang nananambahan, and then pagdating sa hapon ay kalahati na lang, na napakarami ng absent. Sana mga kapatid, na ang araw ng linggo ay may bigay natin ng buo sa Panginoon. Kung umattend tayo sa umaga, umattend na rin tayo sa hapon, lubos-lubusin na natin. Sapagkat sabi nga po, as you see the day approaching, nalalapit na, malapit nang bumalik ang Panginoon, malapit na tayong humarap sa Kanya. Tapos hindi pa natin magawang kumplituhin ang ating pagsamba. Tapos nagagawa pa natin lumiban. Pero sa napakaraming bagay, ang dami nating oras. Pero hindi tayo nagbibigay ng maraming oras sa Diyos sa pagsamba. So mga kapatid, sabi po dito na talagang
The Father seeketh such to worship Him. Hinahanap ng Diyos ang mga maging gayon na mananamba sa Kanya. Tayo po yung tunay na sumasamba sa Panginoon. Aywan ko lamang kung tunay ang inyong mga puso. Kung talagang bang tama ang inyong motibo, kaya kayo nandito. Kasi isa din po sa maling pagsamba, yung ating motibo. Opo, sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Wala tayo dito mga Diyos-Diyosan. Wala tayong mga kulto. Pero ang tanong, yung puso natin. So mga kapatid, mga minamahal, attendance is a must. So bakit mahalaga ang pagsamba? Bakit mahalaga yung ating presensya dito? Una, mga kapatid, mga minamahal, God is preparing you as for His purpose. Inihahanda tayo ng Diyos sa kanyang layunin. Ay kung pababayaan natin ang pagsamba, magaganap pa yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Mangyayari pa yung layunin, yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Kung lagi tayong wala sa pagsamba, sa aking palagay, hindi mangyayari. Maliban na lamang kung papaluin ka tayo ng Panginoon para ibalik tayo dito sa pananampahan. Ay ang tanong, ihintayin pa ba natin na tayo paluin? So yun po mga kapatid, mga minamahal, God is preparing us for His purpose. Inihahanda tayo ng Panginoon doon sa kanyang layunin. Lahat tayo dito ay meron pong layunin ng Diyos sa atin. Meron po siyang purpose sa atin kung bakit ipinag-utos na huwag pabayaan ang pagsamba. O si Brother Edwin na naman, ang nakita ko. So diba? Mangyayari ba na siya magiging choir conductor kung hindi naman siya faithful sa pagsamba? Hindi, di ba? So hindi po mangyayari yun. So isa po sa purpose ng buhay po, sa buhay ni Brother Edwin, yung siya po ay maging choir conductor. Kaya mga kapatid, mga minamahal, inihahanda po tayo ng Diyos sa kanyang layunin. So hindi tayo inilagay diyan para bumubulang. Diba? So hindi tayo inilagay dito pang parami lang. So may purpose po ang Panginoon kung bakit tayo po ay narito. And then pangalawa, ang sabi nga po dito sa verse 23 ng John chapter 4 verse 23 na hinahanap po ng Panginoon. God was pleased in our presence. Kapag tayo po ay sumasamba sa Diyos maghapon na sinabi ko, hindi po half day lang. Kasi Sunday is Lord's Day. Ito ay araw ng Panginoon. Ngayong oras na ito ay hindi naman po Monday. Ngayong oras na ito ay hindi naman po Tuesday. Kung sinasabi natin Sunday is Lord's Day, so kailangan ibigay natin sa Diyos, sa Panginoon, ang araw ng linggo maghapon. Amen po ba? So God was pleased in our presence. Kung ikaw ay umaattend ng pagsamba maghapon, nalulugod, natutuwa, nagagalak sa iyo ang Panginoon. Kaya hindi ko alam kung natutuwa ba ang Panginoon sa mga half day lang. Diba? So kayo na po sumagot po niyan. So God was pleased in our presence. And then, pangatlo po, bakit mahalaga ang pagsamba, mahalaga ang ating presensya, mahalaga ang ating pagdalo? God wants to pick up our faith. Ibig sabihin po nito mga kapatid, mga minamahal, nais ng Diyos yung ating pananampalataya, faith, in other words, faith, ay nais ng Diyos patatagin, palakasin. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sa patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos, sa patuloy nating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, tumitibay ang ating pananampalataya. Amen po ba? Lumalakas, tumitibay ang ating pananampalataya. Kung bakit napakahalaga, huwag pabayaan ang pagsamba. At hindi lamang po yun, faith, in other words, devotion. Ang ibig sabihin po ng faith ay devotion o pag-ibig, pagmamahal sa Diyos. Kung tayo po ay patuloy na sumasamba, hindi katulad ng iba na lulubog lilitaw, tumitibay, lumalalim ang ating pag-ibig, pagmamahal sa Diyos. Kung bakit ipinag-utos ng Diyos
na huwag pabayaan ang pagsamba. Ibig sabihin, kung hapde lang tayo sasamba, ibig sabihin, may kaagaw pa sa atin ng Diyos. Yun po yun. Ang sabi ng Diyos sa mga talata sa Matthew 22 verse 37, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Kaya kung hindi natin kayang ibigay ang Sunday ng buo maghapon, ibig sabihin may kaagaw ang Diyos sa atin. Kung kalahati lang ang ating pinibigay sa Diyos, ibig sabihin may kahati ang Diyos sa pag-ibig, sa pagmamahal natin sa Kanya. Ay di ba sa mga asawa? Di ba? Brother Ed, di ba? Gusto mo ba may kahati kayo? Sa pagmamahal? Hindi mo dapat buo talaga. Ayun. So ngayon, kung kalahating araw lamang ibibigay natin sa Panginoon, ibig sabihin, may kahati. Amen po ba? Kaya, ang dapat, kung tayo po ay sasamba, ay ibigay natin ang araw ng linggo maghapon sa Panginoon. Sapagkat nais lamang po ng Diyos na patibayin, patatagin ang ating pananampalataya, nais ng Diyos na tayo ay lumalalim ang ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nga dapat makita sa mag-asawa na dahil lagi silang magkasama, ay dapat nakikita sa mag-asawa lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Amen po ba, ang brother natin? Diba? So, dapat nalalim ang pag-ibig ng mga mag-asawa kasi lagi silang magkasama. And then, pangalawa, sabi po ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembly of ourselves together. So, titignan po natin yung salitang assembly. So, ibig sabihin, assembly is needed. Kailangan po natin yung body. Kailangan natin yung katawan. Dito, we are one body in different parts. Na tayo po, iba yung bahagi po natin. So mga kapatid, mga minamahal, para bagang sa apoy, wala na yata nakakapagsahin dito ng gamit ang kahoy. Diba? Puro shilling na lamang, puro rice cooker na. Wala na yung mga kahoy. So dati kami nangangahoy pa sa kuban at pumupunta, lumulusog doon sa lagnas. Nangunguha kami ng pakla ng iyog. So nangangahoy. So doon sa kahoy, kapag yun ay sama-sama doon sa tungko at meron ng apoy, so kapag inihiwalay mo yung isang kahoy, yung isang gatong, siya ay nanghihina, siya ay namamatay. So mga kapatid, ipinag-utos sa atin na huwag pabayaan ang pagsamba, ipinapakita ng Diyos, assembly is needed. Kailangan natin yung body. Kailangan natin yung church. Amen po ba? When we worship God, mga kapatid, it gives us encouragement. Kapag tayo po ay sumasampat, ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Kaya, sana, simula sa araw na ito, sana talaga huwag natin pabayaan ang pagsampat. Say amen kung kayo po encourage. Huwag niyo sabihin na kayo pinatatamaan ko. Huwag niyo isipin na kayo pinatatamaan ko. Ay, hindi ako yun, nakagigab ako. Huwag ganon. Diba? Ay, para sa kanya yun, hindi sa akin. Huwag ganon. Diba? So, ang preaching ay para sa lahat. So mga kapatid, mga minamahal, when we worship God, it gives us encouragement. Sapagkat din nga po, kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa. Amen po ba? And then, when we worship God, it gives us enlightenment. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Kasi minsan meron tayong mga tanong na hindi natin masagot. Say amen kung meron kayong mga tanong na hindi nyo masagot. Say amen kung nasagutan yung mga tanong through preaching. Diba, sa pamamagitan ng preaching, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, nasasagot ang inyong mga tanong. Say amen? Sino po yun? So kaya napakahalaga na huwag natin pabayaan ang pagsamba. So ito po ay nagbibigay sa atin ng enlightenment. Kaya sana mga kapatid, encourage po natin
Encourage po natin ang mga kapatiran na umaga lamang umaatin. Encourage natin ang mga kapatiran na hindi nakamadalo ng prayer meeting. So nakakalungkot, haharap na tayo sa Panginoon, malapit ng bumalik ang Panginoon. Pero makikita ng Panginoon, oy kapatid, perfect ang attendance mo ah. Wala ka kahit sa prayer meeting. Diba? Perfect ang attendance, wala kahit isang prayer meeting. So mga kapatid, mga minamahal, sana talagang huwag natin pabayaan ang pagsamba. Iilan-ilan na nakaka-attend ng prayer meeting. Iilan-ilan. Sana mga kapatid, dagdagan natin yung ating oras para sa Panginoon. And then pangatlo, assembly is needed. When we worship God, it gives us empowerment. Blessings po ito. Amen po ba? So maaaring hindi nyo nakikita ang pagpapala, pero meron isang tayong kasama dito na siya nagpapasalamat na siya ay tumalo ng pagsamba ng araw ng linggo. Na siya nagpapasalamat, hindi siya sumama sa kanyang tropa. Bakit? Kasi ang kanyang tropa, kung siya ay kasama doon, nahuli siya. Diba? So yun po, dahil sa kanyang pagsama sa pagsamba sa Panginoon, hindi siya nakasama doon sa mga hinuli ng Pidea. Ano po ba? So yun po yung kanyang patutuong. Aywan ko lang kung narinig nyo na yun. Diba? So, blessings po ba na sumasamba tuwing araw ng linggo? So talagang may blessings po. Maaaring hindi man material na pagpapala, pero talagang blessings sa makasakta tayo sa Panginoon. Ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 93, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So sa aking buhay, simula nung ako'y nanambahan sa Panginoon, hindi ko pinabayaan ang pagsamba, hindi ako nagkaroon ng matinding karamdaman. Yun po yung blessings. At sa aking buhay, hindi ko naranasan na ako ay makalimos. So yun po yung blessings. Na maaari mayroon mga problema pinagdadaanan, pagsubok na pinagdadaanan, pero nagiging madali. Kasi yun po yung blessings ng Panginoon. Yun po yung empowerment ng Panginoon. Na sa mga problema, nagiging matatag ka. Na mga problema ito, pagsubok nito, nalalampasan mo. Na doon sa mga pagsubok, nagkakaroon ka ng knowledge at wisdom. Kasi hindi mo pinabayaan ang pagsamba, nandoon ang gabay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pagpapala ay hindi lamang po material na bagay. Hindi lang material na bagay. So, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Then last, ang bilis ano? Verse 22 ng Hebrews 10, verse 22. At babalikan po natin ang Matthew 15, verse 8. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10, verse 22, sabi po dito, "Let us draw near with a true heart in full assurance of faith." Na tayo po magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So sa pagsamba po natin sa Diyos, sa Panginoon, attitude is needed. Napakahalaga ng pag-uugali natin dito. Tinitingnan ng Panginoon yung ating attitude. Tinitingnan ng Panginoon ang ating puso. Kaya nga po, sabi po ng Matthew 15 verse 8, binasa na po ito kanina umaga, yung Matthew chapter 15 verse 8. Sabi po ng mga talata, inutusan ng Bible, "These people draw it nigh unto me with their mouth, and honor it me with their lips, but their heart is far from me." So, kumusta ba yung puso natin? Marami yata ang sa mga mananampalataya,
nung sila'y nakabastet, na wala na sa pagsamba, hindi na nagpatuloy. Diba? Nung sila ay nagkaroon ng break up, nung na-break up, dati mag-on, di ba? Ay nung na-break up na, pinabayaan ng pagsamba. So, ibig sabihin, hindi tama ang kanilang puso. So, tinitingnan po ng Diyos ang ating attitude, tinitingnan po ng Diyos ang ating puso. When we worship God, we must worship God with our heart. Kailangan sumamba tayo sa Diyos ng buong puso. Ganun po ba? At meron namang ibang Kristyano, nung walang pagpapalang dumarating sa kanila, nung hindi sinasagot ng Panginoon ang kanilang prayer, hindi ibinibigay ng Diyos ang kanilang hinihingi. Di ba? Meron silang hinihingi na hindi ibinibigay ng Diyos. Nung hindi ito ibinigay ng Diyos sa kanila, nasaan na sila ngayon? At meron ng mga Kristyano na nung natanggap ang blessings, natanggap ang pagpapala, nawala din naman sila. So, anong puso meron tayo sa pagsamba sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus? Kaya suriin po natin ang ating puso. Kaya sana mga kapatid, ang ating prayer sa Diyos, create in me a clean heart. Sana maging malinis ang ating puso kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon. At kapag tayo sumasamba sa Panginoon, ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 1, tingnan po natin. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. So kapag tayo sasamba sa Panginoon, alisin natin, isang tabi natin ang mga pabigat sa atin. Na, huwag muna natin isipin yung mga pagsubok natin, isang tabi po natin yan, yung mga problema na mayroon po tayo. Kasi kaya nga, ang ibang Kristyano, kapag nasa loob ng bahay sa bahan, anong itsura nila? Parang nasa lamay, oh. Pinagmamasdan ko yung mga mukha para kayo nasa lamay. So let us lay aside every weight. Ako nga, puyat eh. Alas 12 mo kayo matulog, gugising ako, alas 4. Pero excited ako ngayon. Kasi araw ng linggo, sasamba. Every Sunday, excited ako. Dapat every Sunday, excited din po tayo. So yun po ang dapat na maging attitude po natin. We must worship God with our heart. And then, 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi po ng Bible, but if I tarry long, that thou mayest know, dapat natin malaman how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Paano ba tayo kikilos dito kapag nandito tayo sa bahay ng Panginoon? Na dapat ba habang nakikinig tayo ng preaching, umiinom tayo ng kape? Dapat ba habang nakikinig tayo ng preaching, may kinakain tayo? Yung ba, na parang bang tayo nasa sinihan? So mga kapatid, sabi po dito, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Ito po ay tahanan ng Panginoon. Kaya kung preaching na preaching, wala nang tayo ng tayo. Meron po ba? At kaninang umaga napansin ko, Sunday school, nagsisimula na Sunday school, meron pang lumalabas. So ang sabi po dito, thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Kaya kung nagsisimula na yung Sunday school, dapat nandyan na, nauupo na, nakikinig na. Kaya lamang talagang bagsak ang maraming Kristyano. Bagsak pagdating sa disiplina. At talagang ang iba nga hindi pinapahalagahan ng Sunday school. Ang iba ay late. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat alam natin ano ba yung dapat ikilos natin dito. Ano ba yung ugaling dapat meron tayo habang nakikinig ng salita ng Diyos. So ito po ay bahay ng Panginoon. Wala tayo sa sinihan, wala tayo sa basketball court,
Hindi po ako nag-entertain dito. Wala ako sa entertainment. So mga kapatid, mga minamahal, we must worship God with an acceptable action or acceptable attitude. Kaya nga sabi ko ng Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable, and which is acceptable unto God, which is your reasonable service. Dapat kapag nandito tayo, katanggap-tanggap ang ating kilos. Na ito yung ating katampatang paglilingkod, katampatang pagsamba sa Diyos. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So habang nandiyan kayo, nakaupo kayo, nakapokus sa pakikinig ng preaching, sinasabi ng isa, pinapatamaan naman ako ng pastor. Diba? Yung iba nakaupo nga pero ang isip nandoon sa labas. Diba? Yun yung sinasabing malayo ang puso. Ang iba, talagang, ewan ko kung nakikinig ng preaching. Sana nga kung hawak man ng cellphone ay talagang Word of God ang tinitingnan. Ano po ba? Kaya dapat, kapag nandito, sabi nga ni Brother Luis, pagpapasok, anong dala? Baon. Dito sa bahay-sambahan, dapat ang dala ay Bible. So mga kapatid, mga minamahal, dapat alam natin ano ba yung attitude na dapat ay meron tayo sa bahay ng Panginoon. So we must worship God with an acceptable action or attitude. And then, Hebrews chapter 11, verse 6. Tingnan po natin ang talata. Hebrews chapter 11, verse 6. But without faith, it is impossible to please Him, for he that comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kayo nga po, pakilakas nga, ulitin na nga po natin ang mga talata. Ready? Read. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Okay mga kapatid, mga minamahal, na kung tayo po ay sasamba, kaya nga ang utos sa atin, not forsaking. At sabi nga po, but seek ye first the kingdom of God. Sana kung tayo po ay sasamba with diligence. Maging masipag tayo sa pagsamba. Huwag katatamaran ang pagsamba. Pero maraming Kristyano, tinatamaran na ang pagsamba. Ay, napakinggan mo na yan. Alam ko na yung salita ng Diyos. Pero tingnan nyo si King David. Ano sabi ni King David? One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So, ibig sabihin, hindi po nagsasawa si King David na makinig ng salita ng Diyos. Hindi siya nagsasawa. Ay maraming Kristyano ngayon, tinatatamaran na rin na magbasa ng Bible. Sa ibang bagay, napakasipag. Sa school, napakasipag. Sa trabaho, napakasipag. Sa pamamasyal, napakasipag. Pero sa pagsamba, sa pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos, tinatamad. Tinamad ba ang Diyos sa atin? Kailangan ang Diyos ay hindi nagsawa, ang Diyos ay hindi napagod, na tayo ay bigyan ng biyaya. Hindi siya napagod na tayo ay mahalin. So araw-araw mayroon tayong blessings na tinatanggap sa Panginoon. Amen po ba? So hindi natin pwede sabihin wala. Kasi ang buhay na ito, blessings na to eh. Malakas ka, wala kang sakit. Kumakain ka, nasusunod yung gusto mong kainin, blessings na po yan. Nakakapag-aral ka, blessings yan. May natutulugan ka, blessings yan. Meron kang ulan sa gabi, may kumot ka sa gabi. Nakahiga ka sa malambot na kutsyon, blessings po yan. Ang iba, walang matulugan. At ang iba, para kumain, talagang isang kahit, isang tukak. Meron ako nakikita dito sa mataas na kahoy, matanda na. Diba? Kahit siya buba na, matanda na,
Pero siya ay talagang hindi napapagod na mamili ba o maghanap ng mga bote o mga plastic tapos ibebenta para lamang meron siyang pambili ng pagkain. Pero maraming Kristiyano ngayon, kakain, hindi uubusin ang kinuha. Hindi uubusin ang kanin, hindi uubusin ang ulam. So mga kapatid, mga minamahal, sinasayang natin yung biyaya ng Panginoon. Ang ibang tao walang makakain. Pero yung ibang Kristiyano, kukuha ng daming-daming pagkain, kanin, ulam, pamaya-maya hindi uubusin. Dadalhin na doon sa ugasan. Kaya nga naman, nagtatampo ang grasya. Sayang yung pagkain. Kaya sana kung tayo pikukuha ng kanin, ulam, ubusin. Sa simula, kumuha lang ng kaunti, yung kaya ubusin. Ngayon, kung gusto pa, kumuha ulit ng kaunti. Hindi yung kukuha ng dami-dami tapos hindi uubusin. Ay, hindi ko gusto yung ulam. Kaya hindi ko inubos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan po ay biyaya ng Panginoon. Hindi dapat yan sinasayang. So yun po mga kapatid, kung tayo po ay sasamba, we must worship God with a heart, with acceptable attitude, and with diligence. Maging masipag po tayo sa pagsamba sa Diyos. Sapagkat ang sabi nga po, as you see the day approaching, malapit nang bumalik ang Panginoon. Ito po yung panaginip ko last, I think, Monday night na talagang hindi ko alam bakit ko ito napanaginipan. Pero isa lamang yung itinuturo ng talata dito, malapit nang bumalik ang Panginoon. Kung hindi man, isa lamang ang sigurado din, malapit na tayong humarap sa Kanya. Maiksi ang buhay. Kaya sana sa ating pagbalik o pagharap sa Panginoon, makita ng Panginoon sa atin na maghapon tayong umaatin ng pagsamba. Na talagang from now on, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Jesus, makita sa atin na tayo ay perfect attendance from now on, simula sa araw na ito. So yun po yung nais ng Diyos sa atin, not forsaking the assembling of ourselves together. So dito po kung bakit pinag-utos ng Diyos na huwag pabayaan ng pagsamba, kasi nga ang dami pa dapat ayusin sa atin. Ang dami pa nating negative attitude. So, sabi nga sa isang example, ang sasakyan na madumi, para ito'y maging malinis, dadalhin sa car wash. So tayo po, from Monday to Saturday, nagiging marumi tayo. At ngayon, para maging malinis tayo, ay kailangan tayong sumamba. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Last Psalms 100, verse 1 and 2. Psalms 100, verse 1 and 2. Sabi po ng talata, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kaya sana excited tayo kapag araw ng linggo, masaya tayo kapag araw ng linggo. Eh sa totoo lang, pinagmamasdan ko ng mga mukha para kayo namataya. Hindi masaya. Diba? At nakikita ko po talaga sa ibang Kristiyano, sa ibang mananampalataya, hanggang ngayon wala silang puso. Ibig ko sabihin, hindi nila mahal ang pagsamba. Kasi nga pinapabayaan ang pagsamba. Meron silang oras pumunta sa malayong lugar, gumagastos sila. Makikita mo yan sa kanilang mga posts sa Facebook, Imamay Day. Nakakapunta sa napakalayong lugar, pero yung bahay-sambahan na napakalapit, wala namang gastos at ito'y investment, hindi magawang sumampa.
So hindi ko nakikita sa kanilang puso na mayroon silang puso para sumamba sa Panginoon. So mga kapatid, katulad ni Job, sana kahit mayroon tayong matinding pagsubok, problema na pinagdadaanan, sana magawa pa rin natin sumamba sa Panginoon. Amen po ba? Na kahit ikaw na lamang mag-isa, dati kasama mo yung mga kapatid, ikaw na lamang ngayon, huwag kang susuko, huwag kang titigil sa pagsamba. Amen? Ang dapat nating tularan ay yung mga faithful sa pagsamba. Hindi yung mga tinatamad sumamba. Sapagkat sa totoo lang, kung gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. To God be the glory, tayo po ito ngayon. Tayo po yung pumipigil, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kanila pong pag-attend ng maghapon. At dalangin ko po aming Diyos na kayo po siya magbalik ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy ko po silang bigyan ng kalakasan at kalusugan. At dalangin ko rin po na ang bawat isa ay patuloy ko po bigyan ng kalakasan espiritual. Ang mga kapatiran po namin nalalamin, dalangin po namin sila po ay mag-inig. At dalangin ko po sa mga kapatiran na mayroon pong karamdaman, dalangin ko po na sila po ay pagalingin ko po sa kanila pong karamdaman upang sila po makakasama po namin muli sa pagsamba at paglilingkod. At dalangin ko po aming Diyos na patuloy ko po igawad sa bawat isa ang inyong pong divine protection. Salamat po, Ama. Hindi mo po kami kailanman pinabayaan. Salamat na lagi mo kami iniingatan. Salamat sa mga biyaya na patuloy namin tinatanggap. Salamat po Ama sa mga naging bisita po namin kanina pong umaga at sa kanila pong pagtanggap sa aming pong Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko po na sila po ay makasama po muli sa pagsangka at maintindihan po nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain po patuloy ang buhay ng bawat isa, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang trabaho, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.